Experience His wonderful presence, His amazing grace, and witness God's miracle as His power manifests through His living Word. Open your Bible, please. Genesis chapter 37, verse 5 to 11. Genesis chapter 37, verse 5 to 11. Now Joseph had a dream, and he told it to his brothers, and they hated him even more. So he said to them, "Please hear this dream which I have dreamed. There we were, binding sheaves in the field. Then behold, my sheaf arose and also stood upright, and indeed your sheaves stood all around and bowed down to my sheaf." And his brothers said to him, "Shall you indeed reign over us? Or shall you indeed have dominion over us?" So they hated him even more for his dreams and for his words. Then he dreamed still another dream and told it to his brothers and said, "Look, I have dreamed another dream, and this time the sun, the moon, and the 11 stars bow down to me." And he told it to his father and his brothers, and his father rebuked him and said to him, "What is this dream that you have dreamed? Shall your mother and I, your brothers, indeed come to bow down to the earth before you?" And his brothers envied him, but his father kept the matter in mind. Salamat po, Panginoon, sa pagpapala mo sa iyong mga salita. Sa ngalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Dito po sa ating binasa ay si Joseph po. Siya ang favorite son ng kanyang father. At nakapanaginip siya ng dalawang uri ng panaginip, at ang panaginip na ito po ay it has something to do with what God will be doing in his life in the future. Ito po ay destiny. It was not just a dream. It was a vision. It was the mandate of the Lord for him. At ito po ay, sa engineering po, ito ay isang blueprint ng buhay niya. Ito po ay isang bagay na kung saan ay nag-shape sa buhay po ni Joseph. At ang ating pag-aaralan sa hapong ito po ay yung kaganapan ng plano ng Diyos sa buhay niya. Vision fulfillment. Makinig po kayo ng maigi, dahil ako ay naniniwala, kakausapin po tayo ng Diyos sa pamamagitan po ng kanyang mga salita ngayon, sapagkat ako po ay naniniwala na lahat po tayo ay may mga pangarapan Diyos sa bawat isa sa atin. May vision ang Diyos sa bawat isa sa atin. At maaaring ang iba sa atin ay hindi po natin nalalaman, sapagkat we did not seek the Lord for this. Pero ako ay naniniwala na ang bawat isa sa atin ay kinakausap ng Diyos para po sa future ng bawat isa po sa atin, sapagkat ang bawat isa po ay hindi naman lamang sa bawat isa. Pantay-pantay po tayo sa harapan ng Diyos. Kung ako man po ay pastor sa gawain na ito, it doesn't mean mas mataas po ako sa inyo. It doesn't mean ako ay paborito ng Diyos at kayo ay hindi. Posisyon lang po ito.
Ngunit pagdating po sa pagiging anak ng Diyos, pare-pareho po tayo ng standing before God. Kung may plano ang Diyos sa buhay ko, may plano rin ang Diyos sa inyo pong mga buhay. Kaya po, napakahalaga na malaman natin ang plano ng Diyos sa buhay po natin para po hangarin natin na magkaroon ito ng kaganapan sapagkat ang pinakamainam na pangyayari o bagay na dapat natin maabot sa buhay na ito ay walang iba kundi ang pangarap ng Diyos sa atin pong mga buhay. Ang vision po ay napakahalaga sa buhay ng tao. When we talk about vision, we are not talking about ambition. Vision comes from God. Ang ambition galing po sa ating sarili lamang na mga pangarap sa buhay. Hindi naman po masama yan. Pero mas maganda yung vision, ang galing talaga mismo sa Diyos. Ang vision po ay, it is birthed out by God. Ito po ay hinihinga ng Diyos sa isang tao. At once God has birthed it out in our spirit, this vision becomes a purpose. Narinig niyo po ako. Once the vision has been birthed out by the Spirit of the Lord into our spirit, immediately it becomes a purpose. Kung wala kang layunin, ang sabi ng Biblia, for where there is no vision, people perish. Ang isang version po niyan ay nagsasabing, if there is no vision, people will live recklessly. Kasi po hindi mo iingatan ang buhay mo sapagkat wala kang tinatanaw na pangarap na dapat mong maabot sa buhay na ito. Pero kung mayroon kang vision, God-given, iingatan mo ito sapagkat naunawaan mo, this is your purpose in life. Kaya po mahalaga ang bagay na ito sapagkat po ang vision na ito which will become our purpose. Kung ilalagay natin ang ating puso po dito, this would drive us, even the events that would surround and has something to do with the vision. Gagawa ang mga bagay-bagay sa buhay natin for the fulfillment of that vision. Kikilos ang Diyos kahit ang mga events sa buhay natin, aayusin niya. Gagabayan niya, tutulungan niya para ang vision na yan ay magkaroon ng kaganapan. Because it comes from Him. It has been birthed out by His Spirit. So God will honor the vision. So, sa hapong ito, dalawa lang ang aking tatalakayin sa inyo which is vision-related. It has something to do with the fulfillment of what God has birthed out in our spirit. Kaya I want you really to listen carefully. Guide mo po ang bagay na ito na ating ituturo ngayon. If God would breathe life to the message, ito ay magiging gabay mo sa buhay. Eventually, matutuwa ka sapagkat maaabot mo hindi lang ang pangarap mo, kundi ang pangarap ng Diyos sa buhay mo. Amen ba? The best thing that could ever happen to any human being is God's purpose in his life. Wala na pong pinakamaganda na pwedeng mangyari sa buhay ng isang tao. Wala nang hihigit pa sa pangarap ng Diyos sa buhay mo. Kaya maganda kung mapakinggan natin na maigi ang ating tatalakayin and be sensitive sa gagawin ng Espiritu ng Diyos sa iyo. Be sensitive sa magiging pangungusap ng Panginoon sa iyo para po sa layunin na magkaroon ng kaganapan ang kanyang pangarap sa buhay mo. Ako,
Wala akong ibang pinangarap sa buhay na ito. Maabot ko lamang ang bagay na inilalagay ng Diyos sa puso ko. And it has something to do with His kingdom. Nothing personal. It has something to do only to His kingdom. So, ang unang bagay na tatalakayin ko sa inyo for the fulfillment of the vision, number 1 is the protection of the Lord. God's protection. Alam niyo po, kailangan ni Joseph ang protection ng ating Panginoon. Lahat ng may pangarap sa buhay, lalo na kung ang pangarap na yan ay galing sa Diyos, which we call a vision, we need God's protection. Sapagkat, mga kapatid, kailangan maging wise ka to know that the vision which God has breathed out in your spirit would attract the forces of darkness. Ulitin ko, it is wise to know that the vision which God has breathed out in our spirit would normally attract the forces of darkness. Huwag po kayong matakot yan. We are not afraid of Him. Amen po ba? Huwag kang matakot sa demonyo, hindi tayo takot yan sa Kanya. Kasi kung may magagawa sa atin, matagal na siyang gumawa ng hindi maganda sa atin. We're still alive, still kicking. Maganda pa naman ang buhay natin. Bakit? Wala siyang magawa. Amen po ba? Kaya huwag kang matakot sa Kanya. Palakpakan ang Diyos na nagbibigay ng proteksyon. This protection was really needed by Joseph. At agad, nang sabihin niya yung vision, it was a dream, but actually, it was God's vision in his life. Immediately, sinabi niya po ito sa kanyang mga kapatid, at ang kanyang mga kapatid, ang sabi ng Biblia natin pong binasa, immediately, nagalit sa kanya ang kanyang mga kapatid. Nag-a-attract po ito ng darkness. At alam nyo ba ang sinabi nila sa verse 20? His brother said, "We shall see what will become of his dreams." It was an attack, not against Joseph, but against the vision. The devil is not afraid of you. He's not afraid of me. But the devil is afraid of the vision. Sapagkat pag nagkaroon ng kaganapan, ang inilagay ng Panginoon sa puso mo, ito po ay magiging malaking pinsala sa kaharian ng kadiliman. Amen po ba? So he was not afraid of Joseph, but he was afraid of the vision. He knew, the devil knew, that it was really something big. Something big is boiling. Amen. And he was afraid because he knew, alam niya, na pag ang Diyos ang naglagay nito, and if this is big, it would surely hurt His kingdom. That's why, ginamit niya kaagad ang mga kapatid ni Joseph. Kung iisipin mo kung minsan, ang mga tao na hindi mo akalain, akala mo kakampi mo, akala mo ay sasamahan ka all throughout. Kung minsan, sila ang ginagamit ng kaaway para po ang vision na inilagay ng Panginoon sa puso mo ay mapigilan. Huwag kang magpapigil. Amen ba? Kaya po, kailangan natin ang kalakasan na nanggagaling sa ating Panginoon. Bakit po? Naintindihan po ng Diyos, that we are but flesh. At naintindihan ng Diyos, tayo po ay laman at dugo. And we have no inherent sustainable strength. We need God. Ulitin ko, we have no inherent sustainable strength to combat
what the devil is doing in our lives and against the vision. We need God. Amen po ba? Kailangan natin ng Diyos. Sapagkat kahit mahina tayo, laman at dugo, lamang tayo, mahina tayo, pero pag sinamahan tayo ng Diyos, magiging malakas tayo masyado, kakayanin natin ang forces ng kadiliman. Amen! When David was about to face Goliath, pag binasa mo ang Biblia, mamamangha ka sa klase ng lakas ng loob that he really displayed. He felt like more than 10 feet tall. Not just because of the anointing, but also because the Lord was really working in him. Amen. He knew it. All the while he knew it. He will win the battle against Goliath. Why? Because the protection of the Lord was upon him. Kung ang protection ng Diyos ay nasa atin, kahit anong ilang demonyo ang umarap sa iyo, kakayanin mo siya sa buhay na ito. Ang Diyos ay kasama natin. Hindi kasama ng demonyo ang Diyos. Sa atin ang kakampi tayo ng Diyos. At kung kakampi tayo ng Diyos, kahit anong gawin ng kadiliman, wala siyang magagawa. Ang Diyos ang mananaig sa buhay natin. Amen! Sasamahan tayo ng Diyos. At ang Diyos ay nag-release enough strength dito po sa kay Joseph para po makaya niya ang mga sitwasyon. Sapagkat without the strength of the Lord, without this protection of the Lord and support of the Lord, paano niya makakaya ang iba't ibang sitwasyon na dumating sa kanya? Alam po natin, nagbabasa tayo ng Biblia, kung gaano kahirap ang dinaanan ni Joseph bago magkaroon ng fulfillment ng vision. Kung bibitawan siya ng Diyos basta-basta, God will give him the vision at ang Diyos ay hindi magbibigay ng suporta at protection sa kanya. Anong mangyayari sa vision? Walang mangyayari. Sapagkat ang vision, hindi ito magkakaroon ng kaganapan sa pamamagitan ng sariling lakas at galing ng isang tao. Ang vision, ang inilagay ng Diyos sa ating puso, magkakaroon naman ng kaganapan sa pamamagitan ng kilos ng Diyos sa buhay natin para walang maluwalhati sa buhay natin. Ang Diyos lamang lagi ang maitataas sa buhay po natin. Amen. Kaya nga po, kung may mga ministry man na mga malalaki masyado, pinagpala ng Diyos ng ministry. Kung sila man ay nakikinig, sapagkat sa television po tayo, every Sunday, kailangan malaman ng bawat isa sa atin na naglilingkod sa Panginoon na kung ang ating ministry ay lumago, hindi dahil yon sa galing at husay ng pastor na namumuno at ang pastor na nagsasalita, hindi ito sa galing ng mga workers. Ito ay dahil yung magaling na Diyos ay kasama natin sa ating paglilingkod sa buhay na ito. Para lahat ng luwalhati ay sa Diyos lamang. Amen. None of the flesh shall be glorified. Walang laman na dapat maitanghal sa kaharian ng Diyos. Isa lamang ang itataas natin at yan ay walang iba, ang Diyos na tumawag sa bawat isa sa atin. Bigyan natin siya ng tunay at tama na karangalan. Palakpakan natin na malakas ang ating Panginoon. Hallelujah. Amen. All glory belongs to Him. Amen. Sa Kanya lamang. Hallelujah. Palakpakan muli na malakas ang ating Panginoon. We don't touch the glory that belongs to you, oh God. It's yours. Hallelujah. Vessel lang po tayo. Amen? Vessel lang tayo. Sisidlan lamang. Hindi po tayo. Siya lamang lagi. So, ang isa sa mga protection ng Panginoon kay Joseph, marami. Pero, isa-single out ko, ang isa, one of the deadliest weapons in the arsenal of darkness. At ito po walang iba kundi ang discouragement. Ang tao, pag na-discourage, kahit gaano ka gagaling at gaano ka kahusay,
kahit gaano ka ka-anointed, kahit ang ministry mo ay miraculous na klase. Pero pag na-discourage ka, tutudasin ng demonyo ang vision na inilagay ng Panginoon sa puso mo. Sapagkat ang discouragement ay you are battling against yourself. Ang kalaban mo talaga ay ang sarili mo. At napakahirap sapagkat hindi ka makakatakas sa iyong sarili. Kasama mo yung sarili araw-araw, 24 hours a day, 24/7. Kasama mo yung sarili mo. Kaya po, kailangan proteksyonan siya ng Panginoon against discouragement. Sino dito sa inyo, magsabi kayo ng totoo, sino dito sa inyo naranasan mo ang ma-discourage sa buhay na ito? Taas ang kamay. Yung mga honest, magtataas ang kamay. Ang iba yata, sobra naman, wala kang ka-discourage sa buhay. O baka sa sobra mong discouragement, hindi ka na makataas ng kamay. Kala mo Okay. Lahat tayo dumadaan dyan. Okay? That's why we need God. Kaya nga kailangan natin ng Diyos kasi may mga sitwasyon sa buhay kung minsan na para bagang masyadong madilim ang hinaharap. Hindi mo alam kung anong mangyayari. Para bagang lagi kang kinakabahan. Nadaman nyo na ba yun? Taas nga ang kamay ng mga honest. Yun. Lahat tayo nakadama niyan. Amen. Pag hindi ka nakadama niyan, hindi ka tao. Baka, aywan kung ano ka. Natural yun. Kasi tao ka. Dumarating ang bagay na yan. Pero na-overcome mo ang mga discouragement, yung mga negatibo, mga bagay na nangyayari, na kung minsan ay parang gusto mo, kung ano mga naiisip mo, normally negatibo. Pero mga kapatid, na-overcome mo. Balikan mo ang panahon, paano mo na-overcome? Isa lang ang masasabi mo, sapagkat ang Diyos ay dumating sa buhay mo. Amen po ba? Nakaya mo ang sitwasyon, napakahirap masyado, pero nakaya mo, nandito ka pa rin, masaya ka pa rin. Bakit? Ang Diyos ay tumulong sa iyo. Hallelujah. Amen! Kaya napakalaking bagay ng Diyos sa buhay ng isang tao. Mayroon pong isang lingkod ng Diyos sa Lumang Tipan, very anointed, very powerful. Ang ministry niya ay miraculous na klase. Kilalang prophet of the Lord. Pero siya po ay na-decommission. Ibig sabihin, nawala siya sa panawagan. Pinauwi siya ng Diyos kaagad. Bakit po pinauwi siya kaagad ng Panginoon? Grabe ang anointing ng taong ito. Pero nang dumating ang malaking problema sa kanya, ayaw niya na. Wala na siyang ginawa. Umiwas ng umiwas, takbo ng takbo. Nawala sa ministry. Pero samantalang, a day before na dumating ang negatibong bagay sa buhay niya, ay napakainit niya masyado sa Panginoon. Kaharap niya ay napakaraming propeta, mga bulaang propeta. 400 na prophets of Baal, hinarap niya. Ang lakas ng loob, grabe talaga. Naubos ang lahat ng kalaban niya. Kinabukasan, sinulatan siya ng babae. Nagsulatan siya ng babae, nang mabasa niya, natakot siya, nagtatakbo siya. 400 kalalaki, hindi siya natakot. Isang babae, natakot siya. Ang taong ito ay walang iba kundi si Elijah. Kilalang prophet ng ating Panginoon. He was decommissioned. Nawala siya sa panawagan. Pinauwi siya ng Diyos. Bakit pinauwi siya ng Diyos? Hindi na siya mapakinabangan. Remember, ang vision is your life. That is your purpose. Amen po ba? You must know that God's plan or God's vision in your life is your purpose. Bakit kayo pinanganak? Hindi para sa layunin mo sa buhay. Ipinanganak ka para sa kanyang layunin. Amen po ba?
nang hindi na siya mag-function. Kaya nga kung nag-backslide ka, mag-ingat ka, manumbali ka kaagad, delikado ka. Amen. Delikado ka, totoo po yun, delikado ka talaga. Pinagpapasensyahan ka lang ng Diyos. Pero may hangganan. Itong si Elijah, takbo ng takbo, kinakausap ng Diyos. Rason ng rason. Ha? Pinagpapasensyahan. Ngunit dumating ang panahon, tumigil ang pagpapasensya ng Diyos. Sabi ng Panginoon, okay, umuwi ka. Sinundo pa eh. Namatay. Mga kapatid, kaya may danger pag ikaw ay hindi na mag-function sa pinapagawa ng Panginoon sa iyo, sapagkat pag hindi ka nag-function, delikado. Baka umuwi ka kaagad. At ang lahat ng ito, it's all because he was so discouraged. Nakalimutan niya, just the other day, the Lord was mighty in His ministry. The Lord was really working powerfully in His ministry. Nakaligtaan niya, mayroon siyang karanasan na pwede niya panghawakan sa panahon ng discouragement niya. Balikan niya lamang, ang Diyos niya may ginawa sa kanya nung isang araw. At ang Diyos na ito ay hindi nagbabago ng Diyos. Kung tumulong siya sa nakalipas, tutulong pa rin siya ngayon. Tutulong pa rin siya sa kinabukasan. Hindi siya nagbabago. He is the same yesterday, today, and forever. Hallelujah. Amen. Ito ang Diyos natin. Hallelujah. Kung natuto lamang siyang lumingon kahapon, may ginawa pala ang Diyos sa akin. Disin sana, hindi siya nagtatakbo kung saan-saan. Amen ba? Sapagkat nalaman niya, hindi pala ang Diyos na ito nagpapabaya. Poproteksyonan ng Diyos ang vision sa kanyang puso. Pero ayaw ng ayaw. Dahil ayaw siya ng ayaw. Well, even God could not help him anymore. Because how could God help a very discouraged man? A very discouraged prophet. God spoke to him many times. Ngunit kahit anong salita, kausap ng Panginoon sa kanya, ayaw niya. So dahil hindi na siya kaya kausapin, ayaw niya. Sabi ng Panginoon, okay, yan ang gusto mo, muwi ka na lang. Delikado. You see, kung anong magagawa ng discouragement. Kaya ang Panginoon, in the midst of so many trials, Joseph had undergone through. Ang protection ng Panginoon ay nasa Kanya. Amen. Naiintindihan ng Diyos ang palaso ng kaaway, very deadly. Naiintindihan ng Panginoon that Joseph was just a flesh. And he has no inherent sustainable strength para makaya niya ang mga nangyayari sa kanya. Salamat sa Diyos sa kanyang protection kay Joseph. Ang protection ng Diyos kay Joseph, protection niya rin sa bawat isa sa atin. Hallelujah! Wala tayong pinagkaiba kay Joseph. Actually, mas maganda ang kalagayan natin sa kay Joseph because we have a better covenant. In other words, God's grace is upon us. God's grace has been released into our spirit more than the kind of grace they were experiencing in the Old Testament. Why? Because we are living in the fullness of God's grace. Amen. Kung hindi pinabayaan ng Diyos si Joseph, hindi ka pababayaan ng Diyos sa mga panahon na masyadong mahirap sa iyong kalagayan sa buhay. Ikaw ay kakalungin ng Diyos sa buhay na ito. Hindi niya ikaw iiwanan. Hallelujah. Amen!
Amen! Hallelujah! Palakpakan ng malakas ng ating Panginoon. Ito ang Diyos sa ating pinaglilingkuran. Hallelujah. Pangalawa, ang tulong ng Diyos sa kay Joseph para ma-fulfill ang vision ay ang kanyang suporta. God's support. Kanina ay God's protection. Now ay God's support. It has something to do with the fulfillment of the vision. Remember po, ang support ng Diyos sa atin, ito po ay naka-gear up para sa kaganapan ng kanyang inilagay sa ating mga puso. Bagay na dapat nating maabot sa buhay na ito. Yung pangarap ng Diyos sa ating pong mga buhay. Ang protection niya ay para sa kaganapan ng kanyang layunin sa buhay natin. Amen. So, ang isa sa suporta ng Diyos, major support po ito. Walang iba kundi guidance. He guided Joseph all the way from Canaan to Egypt towards the fulfillment of the vision. In other words, the Lord has become the chief navigator. Amen. The Lord has become the chief navigator of the life of this man. Nang kami ay pumunta ng London, natuwa kami doon sa yung sinasabi nilang tom-tom. Alam niyo yung tom-tom? Itong pag sakay mo ng kotse, ilagay mo lang doon yung address, doon sa tom-tom na yon. Ito po ang navigator. Tapos, sasabihin sa iyo ng coach, ng nagsasalita doon sa tom-tom, go straight ahead, turn left to the next corner, okay, stay left, 500 yards from here, turn right, hanggang sa dumating ka sa destination mo. Sabi niya, you have arrived to your destination. Kahit saan banda po ng Europe, ang tom-tom na yon ay umaandar. Galing! Guided by satellite po ito. Pero kung minsan nagkakamali. Pag sabi ng tom-tom, turn left. Pag turn left ng driver, bangin pala. That's the end. Nangyari po yun doon sa kanila. Nagkakamali kasi tao pa rin po yun eh. Amen ba? But we have a chief navigator. Hallelujah. Hindi kailanman nagkakamali. Hallelujah. Amen. Hindi kailanman nagkakamali. This is the chief navigator of Joseph. At ito ay para po sa fulfillment ng vision nilagay ng Diyos sa puso, sa buhay niya. Kasi po, mga kapatid, ay mahalaga kasi lagi ang gabay ng Panginoon sa paglilingkod natin, sa personal natin ng mga buhay. Napakalaking bagay yung alamin mo yung gabay ng Diyos sa buhay mo. Sa ministry, sa church, sa negosyo, sa pag-aasawa, alamin mo lagi ang navigator kung ano ang kanyang sinasabi. Amen. Ba't hindi na kayo maka-amen diyan? Pag nagkamali ka sa pag-aasawa, todas ka. Sabi ko nga di bali ng kailangan makuha mo si Mr. Right. Kasi kung hindi mo makuha si Mr. Right, mas mahirap kung makuha mo ay si Mr. Wrong. Amen? Kaya siguraduhin mo, mga kadalagahan, tingnan mo kung sinong dalaga dyan sa tabi mo at ituro mo siya. Sabihin mo sa kanya, mag-ingat ka. Bakit parang hindi nyo ma-identify kung sinong dalaga dyan? At baka naman ang itinuturo mo, lalaki.
Dalaga ang sinabi ko, hindi dalago. Okay, mahalaga po ang bagay na ito. Pag nagkamali ka, para kang kumuha ng bato at pinukpok sa ulo niya. Okay. So, sabi ni David, sabi ni Joseph, na makausap niyang kanyang mga kapatid, sising-sisi ang kanyang mga kapatid at takot na takot sa kanya na magkita sila sa Egypt many years after. Alam mo po ba? Ay, ang sabi niya sa kanyang mga kapatid, it was not you who sent me. It was not you who sent me here, but it was God. Kilala niya ang nag-navigate ng buhay niya. Amen. Ang kanyang mga kapatid nagkaroon ng inggit, nagagalit sa kanya. Sabi nila, alamin natin tingnan natin kung anong mangyayari dito sa vision niya o sa dream niya. So binalak nilang patayin itong si Joseph. Kanyang mga kapatid ay nagpulong-pulong para patayin. Sabi nila, here comes the dreamer. Sabi nila, we shall see what will become of his dreams. Genesis chapter 37 verse 20. Pero mga kapatid, nakaligtas si Joseph. Nakaligtas siya because ang vision ay kailangan ma-fulfill. Amen ba? At alam mo po yung kanyang mga kapatid, mayroong nanghimasok sa plano at iyon ay ang eldest brother nila na kung saan ay si Reuben. Si Reuben po ay, sabi niya, huwag nating patayin. Kapatid pa rin natin yan. So, itinapon na lang nila sa isang malaking butas. Then, dumaan ang mga Ishmaelites. At ang dumating ang mga Ishmaelites, binemta nila sa Ishmaelites. At ang Ishmaelites na ito, ginawang slave itong si David, dinala sa Egypt, pinagbili kay Potiphar. Kung titingnan mo, ay parang, ano kaya, what was in the mind of Joseph? Siguro sabihin ni Joseph, ano ba itong nangyayari sa akin na naginip ako na maganda? Ay bakit ganito ang nangyayari sa akin? Parang puro kamalasan yata ang nangyayari sa akin. Mga kapatid, remember, the chief navigator is God. Amen po ba? Ang chief navigator doesn't make mistakes. Narinig niyo po ang sinabi ko. Hindi siya kailanman nagkakamali. Pastor, hindi ba nagkamali ang Diyos? Itinapon ng asa butas, balak pang patayin eh. Tapos kinuha ng mga Ishmaelites, binenta doon sa Egypt. Sabi, hindi ba nagkamali ang Diyos? Hindi, nagkakamali ang Diyos. No margin for error. Amen po ba? God is in control of everything. I want you to put that in your mind. God is in control of everything in your life. Amen po ba? Kahit sa paningin natin negatibo, tingnan mo ang kamay ng Diyos. As long na tama ang buhay mo, sumusunod ka sa kalooban ng Diyos, ngunit may mga sitwasyong negatibo na dumarating sa iyo, wala kang kontrol, hirap na hirap ka, manahimik ka, huwag ka mang-away ng kahit sino, God is working in your life. Hallelujah. Amen. Bakit ko nasabi God is working in your life? Remember, the fulfillment of the vision was not in Canaan. The fulfillment of the vision was in Egypt. Are you getting that? Ang fulfillment, ang kaganapan ng sinabi ng Diyos na magandang kalagayan sa buhay kay Joseph, hindi ito matutupad sa Kanaan. Ang kaganapan nito ay pag siya'y nandun sa Egypt, ang akala ng demonyo. Napatay niya ang vision. Ginawa niyang slave itong si Joseph sa Egypt. Ang hindi niya alam, it was a step closer to the fulfillment of the vision. Hallelujah. Woo! Hallelujah. A step
closer. Hallelujah. Naririnig niyo po ako. Yung mga negatibong bagay na akala mo ay detrimental sa iyong success, na akala mo ay pipigil sa mga plano mo sa buhay, I tell you, pag tama ang buhay mo, and if God would allow it, it would be a step closer to the fulfillment of the vision in your life. Hallelujah. Woo! Hallelujah. Amen! Nagkamali ang demonyo. Sabi ng demonyo, patayin natin ito. Gatungan natin itong mga inggitero na mga kapatid niya. At ginawa, kaya lang nag-intervene ang Diyos sa pamamagitan ng eldest brother. Benta na lang natin kung kikita pa tayo. So, sabi ng demonyo, pulong tayo muli. Hindi namatay, buhay pa rin Padala natin sa Egypt. Ayan mga Ismailites, so benta natin yan. Pagdating doon, gawin natin siyang slave. Tingnan natin kung magkakaroon pa ng kaganapan yung plano ng Diyos sa buhay niya. Gawin natin slave. Ay, ginawang slave. Nang gawin ng slave, gumanda naman ang kalagayan. Now, si Mrs. Potiphar, nagkaroon ng kursunada kay Joseph. Ang layunin po noon ay to destroy the vision. Hindi pumasa. Sabi ng demonyo, naku, palpaklat ang plano natin. Dalhin na lang natin sa loob ng, ipaalam natin sa kay Potiphar nang patayin na siya. Kasi slave lang naman pinag-interesan si Mrs. Di pa patayin. Nag-intervene na naman ang Diyos. Na-proteksyonan na naman si Joseph. Pag mayroon kang vision, God's protection is upon you always. Hallelujah. Amen. God will not allow the devil to destroy your life. He will always be with you because of the vision. Amen. And then, nang siya ay nandun na sa Egypt, ginawang slave, then sabi ng demonyo, para wala na talagang delikado, dalhin natin sa loob ng bilangguan. Aba, oo nga naman, napakahirap na. Sino pa makakita sa kanya doon sa kaloob-looban ng bilangguan? But the devil doesn't know. It was again another step closer. Amen. Hindi ka nagpalakpak. Amen. It was another step closer to the fulfillment. Sabi ko sa inyo kailangan magkaroon tayo ng revelation na ang chief navigator ng buhay natin hindi nagkakamali. Amen po ba? May ginagawa siya sa buhay natin. Amen. Kita mo, kahit ano ang gawin ng demonyo, wala siyang magagawa. Why? Walang event na kung saan ay humulagpos sa kamay ng Diyos. Walang sitwasyon sa buhay ni Joseph na humulagpos sa kamay ng Diyos. Everything was in full control of God. Lahat ng bagay sa buhay mo, basta namumuhay tayo ng mga ayos sa harapan ng Panginoon, God is in full control of that life para sa kaganapan ng pangako niya at pangarap niya sa buhay mo. Magkaroon ng kaganapan ang magagandang mga bagay na pinangarap ng Diyos sa buhay po natin. Hallelujah. Amen. Lahat ng pangyayari sa buhay ni Joseph, negatibo man sa paningin natin, but I tell you, God was there all the time. Amen. It was not the devil who was in control of the events in his life. It was God. Hallelujah. And if it was God, then it's also God in our lives. Amen po ba? Kahit medyo may mga negatibo kang nakikita, nararanasan sa buhay na ito, tingnan mo ang kamay ng Diyos malaki. Siyang gumagabay sa buhay mo at siyang protection mo magaganap at magaganap ang gusto niyang mangyari sa buhay natin.
Amen! Hallelujah! Palakpakan muli ang ating Panginoon. Hallelujah! Kaya I want you to study further and deeply the events in the life of Joseph and be comforted. Why? Makikita mo, the hand of the Lord was there all the time. Hallelujah. Amen ba? Kaya, ang gagawin mo ay magpatuloy lamang sa Diyos na ito. Kahit ikaw ay tinapon ng demonyo sa butas, pinahirapan sa pamagitan ng hirap ng buhay, kinulong sa mahirap na kalagayan, manahimik ka lang. Huwag kang mang-away ng kahit sino mang tao. Huwag kang manisi ng kahit sino. Amen po ba? Pag manisi ka, delikado ka. Don't you know that the devil is provoking you? Kailangan manahimik at kung anong sinasabi ng salita ng Diyos, ito lang ang ating gagawin. Amen. At mga kapatid, pag naunawaan mo ang bagay na ito, God is my chief navigator. He does not make mistakes. No margin for error. He guides me all the time. His protection is upon me. Mga kapatid, then, magkakaroon ka ng konsuelo. Kahit sa mahirap na mga panahon ng buhay mo, may karoon ka pa rin ng konsuelo. God is with me. Hallelujah. Sabi ng Biblia, if God be for us, then who can be against us? Amen po ba? Mayroon ba ang sitwasyon na pwedeng lumaban sa gusto ng Diyos sa buhay mo? No events, no circumstances can ever negate God's plan in your life. Mangyayari at mangyayari, hallelujah. Because God is a sovereign God. Pwede niyang i-overrule ang mga sitwasyon sa buhay natin. Maganap lang ang gusto niyang mangganap sa buhay po natin. Amen po ba? So si Joseph po ay dumating sa punto na kung saan ay ang kanyang buhay ay happy ending. Amen po ba? Dumaan sa mahirap na mga panahon, pero mga kapatid, happy ending ang buhay niya. Fulfilled ang vision sa buhay niya. Na-fulfill ito because of God's protection in God's guidance. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Ang guidance at protection ng ating Panginoon, pati ang vision, dumarating sa tao sa pamamagitan ng pagdating ng anak ng Diyos sa atin pong mga puso. Sa inyo po na kung saan ay nandyan sa television, nanonood sa amin sa oras na ito, ang plano ng Diyos sa buhay natin ay maganda. Pero ang lahat ng ito ay nagsisimula kay Kristo Jesus. Kung gusto natin maganap ang layunin ng Panginoon sa buhay natin, kailangan na si Jesus ay nasa puso natin. Kung hindi ka sigurado sa iyong relationship sa Diyos at gusto mong magkaroon ng kaganapan ang plano ng Diyos sa buhay mo, I want you to follow me with this short prayer. Please bow down your heads. Close your eyes and follow me with this short prayer. Sabihin mo, Panginoong Jesus, Ikaw ang kaganapan ng mga bagay na magaganda sa buhay namin. Patawarin mo ako sa aking mga pagkakasala. Tinatanggap kita, Jesus, sa aking puso bilang Panginoon, tagapagligtas ng buhay ko. Sa oras na ito, habang umaawit ang ating choir, inaanyayahan ko ang sino man po sa inyo na kung saan ay kinausap ka ng Panginoon sa pamamagitan ng message na ito. O maaaring alam mo ang pinapagawa ng Diyos sa iyo. Ngunit sa paglipas ng panahon ay parang nagiging blurred ang vision. It's not that clear anymore. Natakpan ng maraming mga sitwasyon sa buhay at maraming mga pangyayari. I want you to come forward
And tell God, Lord, I want that my vision would be renewed once again. Gusto ko, Panginoon, muli uminit ang aking puso sa bagay na inilagay mo sa akin. The vision is dying. You've got to run with the vision. There was a time when I was still, should I say, quite young in the Lord. May nabasa ako na isang lingkod ng Panginoon. Ang paglilingkod niya sa Diyos ay hindi mainit. Until one day, he saw a vision. Multitudes upon multitudes of people falling down to hell. Hindi mapigilan sa bugso ng napakaraming mga tao. Ang sa harapan nakikita nila malalaglag sila sa impyerno. Hindi nila mapigilan dahil sila po ay natutulak ng multitudes sa likod po nila. Nagbabagsakan sa impyerno ng maraming mga kaluluwa. That vision changed the life of this man. That man was Lester Sumrall. Ang nag-pioneer ng Pentecostal Church dito sa Philippines. Yung Cathedral of Praise, dati yan Manila Bethel Temple, siya po nag-pioneer niya. The man is dead. At ang sabi niya, when he saw the vision, ang sabi niya doon sa kanyang book, I ran with the vision. Are you running with the vision? Are you running according to what God has breathed out in your spirit? Or pinababayaan mong inilagay ng Panginoon sa puso mo? Itong mga nakaraang mga buwan, lagi kami sa ibang bansa. Yung last na pag-uwi namin dito galing ng Canada, nakakatuwa kami mag-asawa. Nagmamadali. Ang dami-dami mga buhat. Sabi ko kay Sister Baby, nakakatuwa naman tayo na mag-asawa. Kung saan-saan tayo pumupunta para dalhin ang pag-ibig ng Diyos sa tao. Ito ang nilagay ng Panginoon sa aming mga puso. Ikaw, anong inilagay ng Panginoon sa puso mo? Puro pamilya, puro trabaho. That is not your purpose. Maganda ang pamilya, nothing wrong with that. Maganda yung trabaho, there's nothing wrong with that. But that is not your purpose. Your purpose is God's vision in your life. Yung plano ng Diyos sa buhay mo. You are a God created by human hands. You are not a God dependent. Hallelujah. Any mortal man. You are not a God in need of anything we can give. Hallelujah. By your plans, that's just the way it is. Hallelujah. You are God alone from before time began. You are Hallelujah. You are God alone. Rekindle the vision. And right now, Rekindle the vision. Ignite it once again. You are God alone. Hallelujah. You are God alone. From before time began, you are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. Hallelujah. You are God.
Salamat, Panginoon. Unstoppable, that's what you are. Wain mo muli sa aming puso. Mga bagay na nawala, Panginoon. Hallelujah. Unshakable, Thank you, Jesus. unstoppable, Hallelujah. that's what you are. Hallelujah. Unshakable, unstoppable, that's what you are. You are God alone. Ignite. Before time began, Yes. you are on your throne. Ignite the You vision. are God alone. We made the way. We made the way Good times and for the fulfillment of the vision. you are Yes. on your throne. Hallelujah. You are God alone. Hallelujah. Unchangeable, unshakable, unstoppable. Thank you, Lord. Hallelujah. That's what you Maraming are. salamat for igniting the vision, Lord. Unchangeable, Salamat po, Ama, Lord, sa ngalan ni Jesus. unshakable, unstoppable. That's what you Patuloy kang mangusap. Patuloy kang mangusap. Patuloy kang mangusap. That's what you are. Yes, Lord. Hallelujah. Unshakable, unstoppable, that's what you are. Unchangeable, unshakable, unstoppable, that's what you are. Strive hard for the fulfillment of what God has breathed out in your spirit. Huwag po kayong magpa-sidetrack. Manatili po tayo. Pag naabot mo yan, isang araw masasabi mo, this is the best kind of life. Sapagkat ang kagasiyahan mo at kagalakan mo sa buhay na ito ay nakasalalay lamang sa kaganapan ng plano ng Diyos sa buhay mo. Gusto mo ng isang mapayapang buhay, masaya na buhay, yung isang buhay na hindi mo pagsisisihan kailanman. Minsan lang tayo dumaan sa buhay na ito. At kailangan malaman mo na gusto mo maabot ang isang buhay na wala kang masasabi. Napakagandang buhay. Ito ay mangyayari pag naganap ang vision, ang blueprint, ang pangarap ng Diyos sa buhay mo. Unchangeable, unshakable,